he matures, he begins to feel guilt and doubt about his family's action. In the midst of this, there is Elora, his childhood best friend, who serves as the voice of truth and his moral conscience. The teleserie portrays the struggle between right and wrong, truth and deceit, and the enduring power of love, even the peace of darkness in painful reality. Connection between Dulo ng Panaginip and the poem Padre Faura Witness's Execution of Rizal can be seen in the theme of awakening one's conscience and facing the truth even when it hurts. Just like Padre Faura who witnessed Rizal's suffering and sacrifice, Marco also witnessed the sin and corruption of his own family. Both of them experience an inner conflict between silence and truth, whether to stay quiet for safety or to speak out for what is right. In both stories, there are an awakening of mind and heart, a realization that truth holds great value even if it brings pain and death. The teleserye Sa Dulo ng Panaginip reflects the 21st century issues of political corruption and moral decay in the society. It portrays how power leads to deceit, fraud, and abuse, and how today's youth are often forced to choose between conscience and comfortable lives. Also, it highlights the problems of disinformation, media manipulation, and the fear of speaking truth to power, issues that remain highly relevant in our society today. Minsan, sa isang maliit na baryo, may dalawang batang naniniwalang kaya nilang abutin ang langit ng sabay. Pag lamay pa dito, sabay natin mahabol ang mga pangarap natin. Paano ka mag-uusap? Ibig sabihin nun, kailangan natin subukan mo. Lars, ang hirap talaga ng mga activity kanina. Buti na lang bigla mo sa akin yung sagot ng tinawag ako ni Prof. Sino kasi may sabi sa'yo matulog ka sa klase? Be thankful na lang kasi gwapo ako. Langya, connect ng mukha mo dito. Pakajabang ka lang. You know what? Parang sira, ayaw mo na lang mag-agree, no? Ay, pala, basta. Gusta. Loko, sobrang gwapo ko pa rin. Tangin. Alam ko kung may problema ka. Sabihin mo na, makikinig ako. Si daddy kasi, gusto niya ako pumasok sa politika. Even though na alam niya na gusto ko maging doctor someday. Diba, yun naman talaga yung pangarap ko simula nung bata pa lang tayo. Who's before? Yung mga parang hindi ko pa alam yung mundang ginagalawa nila. My parents were corrupt. Not just them, but also the other officials. You know what, Laura? Everything is a lie. They are all liars. Smiling like saints in front of the citizens, but grabbing the nation's treasury. Pero, hindi ka naman tulad nila, diba? You're not the same as your parents. Alam ko mabuti ka. Kahit mahangit ka, buti ka pa rin. Kung kaya ko lang sila pigilan, tagal ko nang ginawa. Laan, ikaw ang papabago ng sistema. Balang araw, maabot natin yun. Kahit hirap, kahit imposible. Sabihin natin gano'n. Sana po. Takes this oath as the youngest city councilor. Mahal kong kababayan, ako'y lubos na nagpapasalamat sa suporta at tiwalang ipinagkaloob sa akin. Asahan ninyo hindi ko kayo bibigyan. Hindi ko kailangan gagawin ang mga hindi pasok sa kanila. Then what do I know? College politics. Uy,
May balita ako. Yung crush mo si Counselor Marco. Trending. Crush agad. Kaibigan ko lang yun. Tsaka politician na kami para sa kagaya ko. Ay, oo. Ang drama ha. Naghalata. Miss mo na. Kumusta na kaya siya? After graduation, hindi na ulit kami nagkakausap. Sir, delikado po lumabas sa ganitong oras. Lalo na ngayon daming usap-usapan tungkol sa Banyan Scandal. I just need to break the way. Doon tulad nila. Doon kayo magnakaw at umiti sa pagyet ang camera na yun. Then prove it. Pero tandaan mo, ang tao nagsasabi ng totoo, sila ang madalas pinapatahimik. Huwag mo isugal ang buhay mo sa laban na mag-isa ka lang. Ko? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Di ba yun yung time capsule natin? Yung mga bata pa tayo? Di ba sabi mo, puhukayin lang natin yung kapag natupad na yung mga pangarap natin? Eh, oras na siguro. Kasi ibang pangarap na natupad sa akin. Naaalala mo pa ba? Ikaw nagsulat yan, di ba? Naalala ko natin, Laura. May ka pa nga nung nilipad paper airplane mo eh. Loko, edit natin dito. Tama na. Sa lahat ng dahil akong bakit gusto ko bang mabuting tao. Tao pa rin. Pero ngayon nandito, makaramdam ko, nilibing mo na rin yung mabuting parte ng sarili ko. Bakit? Ano kinalaman mo sa ginawa nila? Sabihin na lang natin na the truth hurts when you're part of it. Alam kong mali, alam kong dapat akong tumayo, pero paano kung sa pagtindig ko, ikaw ang mawala? Kung hindi ka tatayo, paano kung tayo ang mawala? Hindi sa katawan, kundi sa konsensya. Tingnan mo tong time capsule natin. Lahat ng paniniwala natin, buhay pa. Pero ang tanong, ikaw pa ba yung batang pinangarap kong makasama noon? Gusto kong maniwala na oo. Pero sa tuwing binubuksan ko ang aking mga mata, nakikita ko mga kademonyang ginawa nila. Hindi ko na alam ang totoo kung ang mundo nila o ang mundo nating dalawa. Mas totoo to. Itong putik, itong sugat, itong gabi. Kasi sa lahat ng kasinungalingan, ito yung totoong nararamdaman mo. At ako, Marco, naniniwala pa rin ako sa'yo. Marco, hindi na ba gusto ngayon? Sinasabi mo tungkol sa dugo sa kamay mo? Ano ba talaga nangyayari? Hindi mo maintindihan ni Laura. Hindi lahat ng laban pwede mong ipanalo. Minsan, kailangan mo labanan ng iyong sarili para lang mong buhay. Kung may mabigat kang dinadala, huwag mong ilihim sa akin. Sana ganun kadali. Nagsimula lahat ng ito nang tumakbo si Papa. Akala ko public service ang habol niya. Pera pala. Kapangyarihan kumbaga. Binuksan nila ang pinto ng impyerno. At ako mismo ang naging bantay nito. Kaya ka nawala noon? Akala ko pa naman nakalimutan mo na ako. Hindi ko magagawa yun ni Laura. Tinakot nila ako. Sinabi na Papa na kung hindi ka susunod, mawawala babaeng yun. At alam ko ang kaya nilang gawin. Kaya mo ko iniwasan? Kaya mo ko tinulak palayo? Para lang protektahan ako? Oo, lahat ng pagsunod ko, lahat ng kasinungalingan, bawat boto, bawat pirma, ginawa ko yun para masigurado ko lang ang kaligtasan mo. Pero habang tumatagal, nagiging buhayin na rin ako tulad nila. Kung may mali kang nagawa, hindi mo kailangan mag-isa. Pero Laura, paano kung ako pala ang dahilan kung bakit may mga nasasaktan? Paano kung pati ikaw ay maibig? Hindi ako naging sunod-sunuran sa kanila para lang...
We know where you are, Marco. It seems like you forgot our deal already. They found us. Hindi mo kailangan magtago. Kailangan mo magsalita. Sabihin mo lahat ng malalaman mo. Tungkol sa kanila, tungkol sa kanilang lahat. At totoo, Elora, ito ang ginawa mo kang kasalanan ng pamilya ko. Lahat ng pirma, lahat ng transaksyon sa akin. Hindi mo talagang pigil-pigilan ang kapaliwan mo, Marco. Upang isang ilang ka, mawawala ang lahat sa kamuntang nagpukulang pag-iisip. Hindi ako yung batang pinipilit yung laging sumunod. Di mo alam sinasabi mo. At ikaw babae, alam mo ba ikaw ang dahil kung bakit nagkakaganto ang anak ko? Masyado kang pakilumera. I'm sorry, sir. We don't have it. Then is take away, Mr. Soriano. Our topic is all about plants, and you might miss how flowers fall and how flowers bloom. Sit down. Okay ka na? Parang totoo. Naku, drama mo naman. Di ka na nga. Bago ka maunit yung panaginip mo.